Alright, maraming salamat na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo, itong ating mga kababayan na mga DDS na patuloy pa rin ang kanilang pangarap ng Marcos resign. Oo, yan pong nakikita nyo po sa screen, yan po ang title. Live, Liwasan Bonifacio, tuloy ang panawagan, Marcos resign, Romualdez panagutin. Ngayon lang po yan, naka-live po yan mga ka-action. Mamaya i-play ho natin ang video. So ngayon, sabihin nyo sa amin mga DDS, kung sino ba ang weak leader sa pagitan ni Mr. President Bongbong Marcos at kay dating Pangulong Duterte, na kung saan may isang video ako na napanood na aminado si dating Pangulong Duterte pero wala siyang nagawa. Excuse me po, di ba? Aminado po siya mga ka-action pero wala siyang nagawa. Okay? Ngayon, dito sa Marcos resign, kahit nilalangaw na ho kayo dyan sa Liwasan Bonifacio ngayon, wala namang problema kung tuloy-tuloy ang inyong panawagan dyan. Okay? Babasagin lang ho natin ang sinasabi ng vlogger, mga ka-action. Ito po, panoorin po muna natin. Pirma. Alam niyo yung panahon ni Pangulong Duterte, hindi basta-basta nagpipirma yon. Pag alam niya may anomalya or pwedeng nakawin yung pondo, hindi niya pinipirmahan. Binibito niya. Binibito ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, pirma lang ng pirma. May alam yan diba? Mismong pinsan niya. Tingnan niyo naman. Saka makita mga kabayan, sa lahat ng administrasyon, ngayon lang nagkaroon tayo, nakarinig tayo na may maleta. Parang pinaglaruan yung pera natin. Papayag kayo nun? Ginagawang basura lang yung pera natin. Dinadaan sa maleta. Payag, mga kakamping, payag po kayo nun, mga kakamping, kung meron mang nanonood. Martin Romualdez, Saldico, ngayon papunta na sa Malacanang, malapit na. May deliver din doon, malapit sa Malacanang complex mismo. Yun na ho ang mga sinasabi ng vlogger, mga ka-action, mga kakamping. Tinatanong ho tayo ng mga kakamping kung payag ba tayo. Sa totoo lang, hindi ho kami papayag. Hindi kami papayag na ang lahat ng mga sangkot, dito sa di umano sa mga anomalya sa flood control ay hindi mapanagot. Hindi ho kami papayag dyan. Diba? Ito ho, panoorin po muna natin itong sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte, mga ka-action. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As that the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. Yun na mga ka-action, mga kakampeng. Narinig nyo? Narinig nyo, mga DDS? May ginawa ba si dating Pangulong Duterte? Diba sabi niya, maghanap kayo ng isang Marcos. Ngayon ito, nagkaroon ng isang Marcos na presidente. Sino ang gumawa? Sino ang gumawa nito? At walang takot na paimbestigahan itong mga di umanong mga sangkot dito sa mga anomalya sa flood control project. Diba? Ngayon, sino nga ba talaga ang weak leader? Si dating Pangulong Duterte o si Pangulong Bongbong Marcos ngayon na inaksyonan niya itong talamak na korupsyon? Diba? Noon pa, aminado na si dating Pangulong Duterte na may korupsyon talaga. Diba? Ngayon, si Mr. President Bongbong Marcos lang ang gumawa nito, mga ka-action, mga kakamping, ng malawakang investigasyon regarding dito sa mga corruption sa mga anomalya sa flood control. Diba? Take note, nasa flood control pa lang tayo, ha? Diba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, Marcos resign, Marcos resign.
okay lang, wala namang problema, hindi naman kami tutol niyan mga kaibigan. Sige lang, kahit mag-araw-araw kayo dyan sa liwasan Bonifacio ng Marcos resign, freedom nyo po yan. Diba? Oo. Magsawa kayo dyan hanggang matapos ang termino ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping no, ginshare ko lang ho sa inyo, pagpasensya nyo na po ha, sobrang ingay ng ating mga children. Okay? Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!